Morning class. Good morning. Morning, sir. Good morning po. Ulit. Kailangan ko pang sabihin. Dapat naka-on na yung camera ninyo. Paki-on ang camera. Matik na yan. Others are still off. Saan yung camera niyo? Maturan, Arsenio, anong problema? Paki-on yung camera, please. Sige, ngiti kayo lahat para sa ating documentation. Okay. Okay, ready? 1, 2, and yun. Dali lang. Ayan. Okay, share ko lang yung ating learning material. Dali lang. Nakikita niyo, class? Yes po. Yes, sir. Nakikita na po. Sige. Para maaga tayo matapos, simulan natin ng maaga. Okay. Anong natutunan natin last time? Wala. Wala kayo natutunan. Ako, sir. Huwag yung papatay yung camera, ha? Huwag yung papatay yung camera. Yan, nakapatay eh. Please lang, huwag yung papatay ng camera niya. Okay? Ayoko makipag-usap dun sa picture lang ang nakaharap sa akin.
Okay? So, pag pinatay ninyo, i-kick out ko kayo sa, sa meeting na to. And I will not let you in. Ganun. Okay? So, yung reason natin bakit kailangan naka-on ng camera para makita ko kung kayo yung nakikinig. Especially yung topic natin ngayon, medyo mahirap ng konti, medyo komplikado ng konti. So, we will be having another activity with this topic. Okay? Sino ba? Queenie, ba't nakapatay yung camera mo? Sira yung camera. Kanina may camera ka eh. Paano sira? Queenie? Ay, sumagot. Huwag yung papatay yung camera niya. Okay? So, another reason is yung iba kasi, they're just getting online and hindi naman pala naka-online or naka-online man pero wala naman sa pwesto. Hindi nakikinig. Wala. Kaya kailangan nakikita ko kayo para alam ko na you are listening to this particular lesson. Okay? So, our topic for this morning will be Introduction to Quality Management System. Okay? So, our objective at the end of this particular session, each and every one of you will be able to define what are processes and business processes are. Okay? So, nung pa natin, last activity natin, mayroon akong pinagawa sa inyo. Okay? So, you were able to come up with the process. Okay? So, dinocument niyo yan and then you come up and able to improve the process. Okay? So, dalawang activity. The isa, process, and then the other one is, the other activity will be process improvement. Okay? So, this time, we're going to discuss about processes and business processes are. Ano ba yung mga yan? Then, we will going to explain what is that? QMS, Quality Management System. Okay. O, tapos na yata tayo dito, ano? I'm sorry. Tapos na yata tayo dito. Yun nga yung pan eh. Kaya naman, di naman kayo kumikibo. Ayan. So, this will be our topic right now. Business process, mapping, and notation. Okay? So, nung nakaraan, yun yung pinag-aralan natin. Di ba? So, nagawa kayo ng process, and then, in-improve ninyo yung process. Okay? So, this will be different right now. So, we call it business process mapping and notation. So, our definition will be it is a BPMN is a life cycle of outsourced. What will be the life cycle of an outsourced operation? Let's say, for example, in transition, if the company is still on a transition process, it is a process documentation and work shadowing. Work shadowing internal and regulatory requirement. If the company is on a transition process, okay?
if the company is on a production process, so when we say BPMN, okay, so BPMN for the production company will be a contract. It is a contract. It is a performance reporting, then or issue and change management and risk management. Okay. Then if the company is on a continuous improvement, process improvement, or yung natawag nating BPMN will be a process improvement and a root cause analysis. Okay. So our objective for this morning will be at the end of this session, you will be able to, each and every one of you, will be able to describe the elements of BPMN and create process maps for a selected process. Okay? So mamaya, magagamit natin yung activity natin last time, yung activity 1 and activity 2. Para dito sa activity 2. Pero mamaya natin we try to focus first dito sa topic na to, okay? So, when we say business process mapping and notation, it is a standard notation, readily understandable by all business stakeholders. It is crafted by the business analyst and reviewed by business managers and performers who will manage and execute the process, and implemented by technical developers. Now, in short, when we say business process mapping and notation, it is a flowchart. It is a flowchart wherein you can able to identify where you can easily identify where the problem arises. Okay? So, madaling mag-identify ng problem if you were able to how or know how to prepare a BPMN or nagtatawag nating flowchart. Okay? On preparing BPMN, we will be using basic shapes. So, unang-una dyan, yung nagtatawag nating circle. Yeah. A circle is an event, no? It is a start, okay? It is an immediate end or tinatawag nating end event, yung dulo. Okay? So kapag sinabi nating dulo, that is the end process, no? And we cannot start a circle on a start of what? Of a BPMN. Sir, bakit sabi dito, it is a start? So wherein you can, some companies are using a circle also on a start of business and end also with the end of the process. Okay? So they both use circle. But most company start with another symbol. Okay? All process of this particular companies ends with a circle. Okay? So, examples, no? Month-end date is an event that can start a month-end reporting process. Email with an invoice attachment requesting payments can start the accounts payable process. Or, student grades arriving at registrar is an end event to the semester teaching process. These are only example, okay? So, yung circle, ginagamit yan, pwedeng sa start at pwede rin sa end. Okay? So, but for the purpose of this discussion, we will be using another shape instead of using circle. We will be using circle at the end of the process. Doon sa dulo. So, take note with that. Okay? So,
Another shape is a square. Okay? A square is an activity. Kabaligtaran nung isa, nung circle, it is an event. Ano pagkakaparehas ng isa? Ano pagkakaiba? It's the shape. Okay? It's the shape. So, square is different from circle. Okay? It is an activity, it is a task, or tinatawag nating sub-process. So, pag tinabi nating sub-process, it could be followed by another process or sub-process. So, yung square, where you can start with a square, okay, and you end up with circle. It's the end of the event. Okay? So, yung event kasi, it's the entire duration of the process. Okay? So, yung activity, it is a task within the event. So, pwedeng a circle can be, a square can be followed by another square or another task. Okay? Or, it could be followed by a circle or yung tatawag natin end events. Or, pwede rin naman to be followed by another shape, which is diamond. Yung kasunod na shape. Okay? So, yung diamond naman, there is a different interpretation din tayo. Mamaya natin discuss yan, na? So, dito mo tayo sa square. Something that is done. The task needs to be done, needs to be finished. Yung task. Otherwise, you cannot move to another task without finishing a task. Okay? So it leads with an action verb describes the work done in the task as a clear or action instruction. Examples, no? Exact account balances in SAP an activity that will be performed at the start of the month end. Okay? Check for duplicate invoice is a task done at the first page of the accounts payable process. Okay? Or explain the syllabus is a task performed by the teacher at the start of the semester. So those are examples. Okay? Then, may tanong before we proceed. Any question? May tanong ba? Tanong. Before we proceed. Wala pa naman, sir, sa ngayon. So, yung camera mo, iwan mo. Ludwig. Sabi ko, huwag ka patay ng camera eh. Nagpapatay kayo ng camera. Okay? Sorry po. General Fred, may camera to, ba't nagpapatay ng camera? Yan, sige, let us continue. Gateway. So it is being represented to us by a diamond, or a shape of a diamond. Okay? So when we say gateway, it is forking decision or merging path. So yung decision nito, it could be either what? Yes or no. So ibig sabihin, kapag we will be representing a task by a diamond, so it should be answerable by yes or no. So pag pumasok yung information doon sa shape na yan, dalawa yung lalabasan. Ano yun? Could be either yes or no. Okay? So maybe exclusive forking or depending on the answer to the question indicated by the label. An X can be placed inside the diamond to denote the forking paths, no? Maybe parallel flow
and marked by a plus sign inside the diamond denoting concurrent activities. An example natin yan. Okay. Exclusive is an invoice, a duplicate. If yes, reject, create accounts payable entry. Parallel, after billing template is received, accounts receivable entry is created in service center and accounts payable entry is created in an offshore unit. Okay? So, dalawa lang ang ibig sabihin. So, it should be answerable by yes or no. But need to ensure the logical flow of the process. So kapag lumabas siya ng yes, what is the next process? Kapag lumabas siya ang no, saan siya babalik? Para pagpasok niya uli doon sa shape na yon, isa lang ang lalabasan niya. Could be yes. It should be yes. Okay? Mamaya, mag-example tayo para actual natin gagawin for you to be able to easily understand what we are talking about here. Okay? Next is flow. Okay? So, yung arrow, pwedeng pataas, pwedeng pababa, pwedeng pabalik, pwedeng paangante. Okay? Pero ang tawag natin doon is flow. Or yung tinatawag natin sequence flow para hindi maligaw yung information. Okay? So, it connects the task, shows the flow of direction. Example, check for duplicate invoices followed by generate accounts payable entry. So, yung tinuturo doon, yung kung ano yung susunod na process. Okay? So, ito yung typical example. Okay. So, magsishare ako ng panibago. Gagawin natin ito ng actual. Para mas madali nyo ma-appreciate. Okay? Paki-on ang camera. Di ba, nakapatay eh. Queenie, Renny Rose. Patay ang camera ninyo. Si Renny Rose. Okay, mag-share ako ng panibago, ha? Ating play application. Yan. Wait lang. Yeah. Are you seeing this? A blank document for wrapping. Yes, sir. Yan, nakikita niya. Hindi papatay yung camera ninyo, no? Para kitang-kita ninyo kung paano natin gawin. So, first thing, gagawin natin yan, actual, para mas madali ninyo ma-appreciate. Okay? So, first thing to do is, divide muna natin tong different areas
in a business. No? Ano ba yung kwan? Para gumana isang negosyo, so dapat present yung mga bagay na to. Ano ba yan? Aling? Ito natin, ha? Hatiin muna natin, okay? Ano ba yung mga nasa mga present yan para gumana isang negosyo, yung isang business process. Yes. So, dapat, nandyan sino? Bigyan natin ng pangalan to, ha? Nandyan sino? Nandyan Manager. Manager. Manager ba nakaharap sa atin kapag punta tayo sa ano? Let's say pumasok tayo sa isang task floor. Yung manager ka agad ang harap sa atin. Employees po. Crew. Yung crew. Sige. Tama yun. Pero unang-una dapat customer. Do you agree? Yes, sir. Ayan. Sasagot kayo, ha? Tinatanong. So, sunod, dapat nandyan si Cruz. Employees. si sales rep. Okay? So, siya magbebenta eh. Okay? So, mag-uusap yung dalawa na yan. Okay? So, syempre, ang trabaho ni sales representative to get all the informations na need ni customer. At kailangan din makuha din ni sales rep yung need ng company. So, pangalawa, para gumana si business process, nandiyan din yung presence ni Nino. Ni Finance. Ni finance. Siyempre, dapat available din yung presence ng what? Ha? No? Product. Ayun. Galing niyo pala eh. Alam niyo pala yung apat eh. Okay? So, bilib ako sa inyo. Ang galing niyo. Okay. Gamitan na natin ang symbol para magkatotoo na itong natin. Okay? So, gamitin natin ng isang symbol muna, no? Yung simula. Ito si customer. Ito si sales rep. Huwag muna kayo kumopya at mamaya I will let you to make it screenshot, no? Diyan sa kanya-kanyang device niyo. Okay? Para meron kayong so makinig muna para maintindihan niyo. Kasi kung nagsusulat kayo, mahahati yung attention niyo. Okay? So makinig muna. Then syempre ito naman si finance. Okay? At ito si product. Basically, nandyan yung mga tao na yan. No? May mga tao naka-assign dyan sa bawat area. Okay? So, merong nag-assist kay customer at merong nagtatrabaho para sa finance. Okay? For the financial matters. And may gumagawa ng product para meron naman tayo na ibigay kay customer after the transaction.
So this particular process is a single transaction process. Per customer needs to go here or needs to undergo, or what we call needs to familiarize paano tumatakbo yung order niya. At saan nagkakaproblema kapag there is a delay of the product. Okay? So alam ni company kung ano gagawin kung sino nagkamali doon sa transaction. Alam ng company sino yung i-call yung attention to make what? To make resolve a particular issue on a business process. Okay? So lagyan natin ng arrow. So basically ito yung pababa gagamitin natin. So ayan. So once the representative or the sales representative gets all the customer query, okay, ang trabaho naman ni sales representative is to transfer, okay, yung kanyang nakuhang information kay customer. Okay? Nakukuha ninyo? So, yun naman yung responsibility ng sales representative. Okay? So, yung obligation niya ng sales representative is to transfer all informations to these both departments. No? Okay? Ang tanong, paano gagawin ni sales rep yun? So, maglalagay tayo ng arrow. Yes or no? Ganito ba? Yes, sir. Ganito ba? Ha? Ganyan ba? Diamond, sir. Ano na? Ganyan ba? Yes or no? Tama ba? Paki-analyze mabuti. Tama ba? Ganyan ba? Tama po. Tama. Oh, sige, sino sumagot ng tama? Okay, explain mo. Ano po kasi nasa customer, nagbigay siya ng order niya sa sales rep, kasi sales rep, yung order na yun, na-receive na So, nila. ibig sabihin, yung sinasabi mo, it is the responsibility of the sales representative to transfer all information he gets from the customer to finance. Pero hindi niya responsibility na i-transfer kay production. So that's the explanation of this particular illustration. Tama ba tayo? Hindi kasalanan, paano kung hindi na i-transfer ni finance kay product? It is not his responsibility. Kaninong responsibility yon? Kay sales rep. Sales rep. Paano? Na-transfer niya lang kay finance. Hindi naman tin-transfer ni finance kay product. So, may lalabas sa product? Yes or no? Wala, sir. Wala. Wala. Kasi nga, hindi naman obligado si finance na i-transfer yung information kay production. Excuse me. Okay. So, ibig sabihin, mali itong illustration natin. Tama ba? So, paano Yes, ang sir. araw natin yun? Dalawang araw po sa sa sales rep pababa sa finance tsaka product. Okay. So, dito, maglagay muna tayo ng palabas na araw. Ito. Tama? Ayan. Okay? Tapos, maglagay tayo ng pababa na arrow mula dito kay sales rep
papunta rin sa dalawa. Ayan, tama? Tama na. Ganyan, tama, di ba? Yes, Tapos, sir. naglagay tayo ng papasok na arrow kasi obligasyon ni sales representative, di ba yung arrow nga, it represents the flow. Di ba? Yung flow, para hindi tayo nalilito. Okay? So, maglagay tayo ng arrow, papasok kay finance, galing kay sales rep. Ayan. Then, another arrow here. Punta naman kay product. Okay? Naintindihan na ngayon? Tama? Yes, sir. Yes, sir. Do you agree? Kasi ang meron lang obligasyon sa pag-transfer ng information is si sales rep. Hindi kasama sa responsibility ni finance yung pag-transfer ng information. Okay? So, tuloy na natin. So, these two departments work simultaneous. Tandaan natin lagi yun, okay? Sabay itong gumagawa. Otherwise, kung hindi sila sabay gagawa, baka mauna yung resibo bago yung product. Or baka mauna yung product bago yung resibo. Tama? So, kailangan sabay silang magtatrabaho. For the benefit of this illustration, unahin muna natin si finance. Do you agree? Para hindi kayo masyadong malito. Magtanong kung merong magulo. Pero before we proceed, kailangan alam natin kung ano yung mga activity na to. Kailangan alam natin. So may pumapasok. Sino ba yung pumapasok na yan? Okay? So inaabala tayo. So alam natin dapat si Jess Beer, sa Diarin. Sino ba yan? Kilala niyo ba yan? Opo, sir. Klase na. Klase po. Oh, yung tubig daw. Michelle. Kumukulo na. Michelle, paki-off yung mic ninyo, paki-on ng camera. Okay? Si Jess Beer, gustong pumasok sa klase natin. Papasokin ba natin? Yes or no? Yes, sir. Apo, sir. Yes. Ang malakas sa yan JR. Magkano ba kayo niyan? Ano po, sir? Wala, hindi ako pusher, ha? Baka may makarinig ng pulis, ha? Teacher na ako, hindi ako pusher, ha? Baka may makarinig ng pulis, ito naman si Lay Garcia, nakatutok ng camera, ito pakisami. Malapit sa bintana. Asan siya? Si Lay. Ito sinasabi ko yung camera naka-on, pero wala naman yung tao. So, Sir, wala umihi sila lang daw po sila. Umihi po, sir. Nakatutok yung camera mo sa sa kisame. Sige, balik na tayo. Si Jess Beer ay gustong pumasok. Kaya hindi natin alam kung ano reason itong tao na to bakit gustong pumasok. Masyadong itong late. Nausapan natin sa late. Ha? Depende sa reason kung papasokin natin. Okay? So, ano reason niya ni Jess Beer? Bakit ngayon siya darating? Ha? So, may interrupt tayo, no? So, admit natin, tapos interviewin natin ng konti. Yes, Beer, andiyan ka na? Yes, Beer. Wala naman. Yes, Beer, andiyan ka na? Hindi sumasagot. Wala pa ata, sir. In-accept ko na Kaya mo na. Markahan ko na lang yan.
Okay, tuloy natin yung trabaho natin kanina. Okay? So, you should know how to name tasks. No? Otherwise, pare-pareha sa square yan. Hindi natin alam kung ano yung ginagawa dyan. Okay? So, we should learn how to name tasks. Yung parang ginawa ninyo sa unang activity. Bago makarating sa patay yung mic mo, Jamela. Jamela, pakapatay yung mic. Sa bubong natin. Ha? Pakapatay mo yung kan mo, yung mic mo, Jamela. Yung nilalagay sa... Nino natin. Sa kanila? Pakinggan mo natin si Jamela. Ha? Pakinggan mo natin si Jamela. Sorry, sir. Kanina pa, Iha. Kanina pa. Okay? So, kailangan natin lagyan ng mga pangalan to. Parang ginawa natin activity sa 1 and 2, alam natin magpangalan ng mga tasks para makaproceed tayo doon sa susunod na task, no? Hanggang sa makarating tayo sa objective natin na sa eskwelahan tayo, makarating tayo na eskwelahan. So, yun yung ginawa nating activity last time. Okay? Nakuha ninyo? So, dito, kailangan natin i-identify ano-ano yung mga activity na yun. Okay? So, ito ay sales, no? Sales. Sales per transaction. Let's say fast food. Yung company na to, ano-ano yung mga dadaanan ng customer inquiry para doon sa kanyang in-order na product. Something like that. Okay? So, ito, syempre, so we need to name this, no? Bigyan natin ng pangalan. Ito yung customer query. Customer query. Okay? Ito naman, how do we name this task? Ha? Get the information and transfer. Ang haba. Nagko na tayo di ba? Nag-process improvement na tayo, di ba? Okay? So try to shorten, no? So shorten niyo yung activity. Okay? So kapag yung mahaba yung natin, yung name natin, like for this example, no? Ito, i-resize na lang natin to. Pwede naman natin i-resize. Gusto ko lang, kaya lang medyo malaki yan para mabasa ninyo. Okay? So, pero pwede nyo liitan para pumasok siya rin sa square. You get that, class? You can resize it. Yes, sir. Okay. Ito naman, how do we name this task? No? Itong process na to. How do we name? Process carry. Anong pangalan? Ano pangalan, class? Info carrier. Info carrier. Parang COVID carrier. No? Process carry. Translate. Okay. Maganda yung sinasabi ninyo. Pero mas maganda itong Order. ilagay natin. Order. Receive. Yan. Shortcut na natin. Okay. Order. Receive. So, kanino na-receive? Galing kay customer. Okay? So, ano yung na-receive na yun? Lahat ng kakailanganin ni finance at ni production. Yung bang babalik lang siya dyan sa area na to kapag merong kulang. Siyang may nalimutan si sales rep. Pero that is isolated cases. Kaya kompleto, di ba? Kapag umorder tayo kay crew sa fast food, sinasabi ni crew sa fast food, sa customer,
Would that be all, sir or ma'am? Wala ba kami, would you like to add something? Yan, kinukumpleto na. Pati yung payment process. Okay? So, ibig sabihin, once na nakuha niya na yon, so itong order received na to, na nakuha ng sales representative, he or she will going to transfer it to the finance area and the production area. Okay? So, sila naman dalawa magkatrabaho ng kanya-kanya. Okay? According doon sa order na na-receive nila, galing kay sales. Okay? So, how do we name this? Budget. Budget. Budgeting. Ano ipapangalan natin dyan kay finance? Simple. Ganun din, di ba? Ganun din. Order, receive din. Order, receive. Then ito, order, receive. Kailangan kasi ma-confirm eh. Ma-confirm na natanggap nila yung order. Tama? Yung inquiry ni customer. Ma-confirm nila. Okay? Or pwedeng hindi natin sabihin receive, pwede natin sabihin confirm. Order confirm para magiging hindi siya redundant yung ating what you call this? Paano ko ito babaguhin? Hindi na po yan sir, nakaganyan na po yan. Hindi, pwede naman nating baguhin yan. Back. Okay? Ayan. Order confirm. Order confirm. Confirm. Yan. Okay. Then the other one is another order confirm. Yeah. Okay? So, ganyan pangalan. Okay. Ano question? So, meron kama lang nakatapat yung camera sa kama. Wala yung tao. Sino ba to? Si Ken, Erica. Okay, tuloy na natin to ha. Siyempre, lagyan natin ng flow. Saan papunta? Unahin muna natin si finance para hindi mahati yung attention natin. Okay? So, lagyan natin ng flow. Siyempre, maglagay tayo ng shape. So, kailangan siguraduhin ni finance ano yung customer. Okay? Tao ba yung customer? So, lagyan natin ng symbol na diamond dito. Ayan. So, pangalanan natin yung diamond na yan. Anong papangalan natin? Ano tatanong natin dyan? So, question yan. Answerable by yes or no. So, lagyan natin is it a new customer? New customer. New customer. Shortcut na lang.
Is it a new customer? So, question mark yan. Tanong. So, answerable by yes or no. So, yung yes, lagyan natin ng yes dito. Yan. Okay? Tapos, yung no, dito natin lalagay. Okay? No. Yan. Okay? Naintindihan? Yes or no? Yes. Sagutin muna natin yung yes. So, lagyan natin ng flow. Sagutin muna natin yung yes. Sir, wala pong shape yan dyan pag sa yes or no, sir. Ayan nga, yan diamond. Okay, bale na. Nasa labas po talaga siya or sa loob? Yung sagot nasa labas. Okay. Saan pupunta? Okay, sir. Thank you, sir. Okay? Sige. Salamat sa tanong. Yung yes, doon pupunta. Diretso or forward. Okay? Anyway, parehong forward naman yun. Okay. So, another question na dapat masiguro ni Finance is what? Starts with the letter P. Ano yun? Payment. Okay, payment. Very good. Okay. So, dapat masagot yan ni Finance, no? So, ano itatanong natin dito? Cash or credit? Hindi. Check. Check niya kung ano yung type of payment. Payment. Okay? Check payment. So, question din yan. So, saan natin lalagay yung ano? Saan natin lalagay yung sagot? So, dito yung yes. Ito yung yes. Saan natin lalagay yung no? Sa other side, sa baba. So, meron ng no dun eh, oh. So, pagka nilagay natin yung no, magkaka-overlap dito. So, dito natin lagay sa taas. Okay? So, dito sa banda rito. Gets? Gets? Yes or no? Yes. So, tuloy na natin si yes, ha? Sige natin ng araw. So, kapag ka okay yung payment niya, so, ibig sabihin, yes, ano ipe-prepare natin? Receipt. Ibo. Receipt. Receipt, sir. Yung resibo. Receipt. Yung resibo. So, gagawa tayo resibo ngayon. Yan. So, square siya. So, ano papangalan natin dito? Receipt. Ha? How do we name this? Prepare receipt. Okay. Prepare. OR. Ayan. Prepare OR. Tama? Yes or no? Yes, sir. Okay? After preparing the OR, anong pa natin? Susunod. Forward ulit. Yan. So, another activity. Square ulit tayo. Ano tong activity na to? Process payment. So, ha? Wala pa yung product, process payment ka agad. O, di ba? Ba't may pa-process yung payment? Wala pa yung product. So, magtataka si customer. Ba't ko babayaran? Nasa yung product. Tama? So, ano to? Anong activity to? Verification. Ha? Okay, itong activity na to is OR what? Send. Okay? Okay? OR send. Kanino?
doon kay customer. Pero hindi naman natin papadala yung OR lang. Kasama yung product. Kaya hintayin natin itong yung baba. So, bago natin gawin yung product, sagutan muna natin yung no. Kasi merong no answer eh. So, let's say, for example, dito nagtanong tayo. Is it a new customer? Ang sagot natin is no. So, ibig sabihin, kapag ka no, or luma ng customer, or old customer na yan, alam na natin yung information ni customer. At alam na rin natin yung payment na gagamitin ng customer. Kasi old na siya eh. Suki na siya, ibig sabihin. Okay? Yes or no? Yes, Do you sir. agree? Okay. Do you agree? Yes. Everybody? Yes. Yes, sir. Agree, sir. So, ito class, lalagyan na lang natin dito ng arrow. Which means, papunta kanino? OR, sir. Prepare OR. Prepare mo. Yun, kay prepare OR. Alam na natin eh, di ba? So, doon na siya pupunta kagad. Ayun. Yun. Okay? So, nakita natin yung flow. Nasagot na natin yung isang no? Yes or no? Yes, sir. Sagutin man natin yung other no. Okay? So, once we check the payment, let's say it is new customer. Tama? So, pumasok siya dito, yung information. So, kaya lang may problema doon sa payment niya. Let's say, card yung card yung pinambabayan. So, nung binerify natin, let's say, cheque naman yung binayad. Nung binerify natin yung cheque, bounce yung cheque. So, ngayon, tatanungin natin si customer through customer representative or sales representative kung may other prepared payment option. Okay? So, pipili naman si customer kung saan siya convenient, kung alin yung pwede niyang gamitin pagbayad. Okay? So, maglalagay tayo ng arrow dito. Arrow pa itaas. Papunta kay sales rep. Okay? Para kausapin si customer at arrow pabalik. Papunta uli kay sales rep. Ayan. Okay? Para tanungin niya kay customer yung other payment options. Kasi may problema din sa payment. Pag okay na, papasa niya uli dito kay finance para lumabas siya sa yes. At dito, para lumabas siya dun sa yes. Dito. At para may prepare na yung OR. Did you see the logic? Did you see the logic? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, sagot na natin yan. So, dito, OR sent na tayo dito. Pero dapat, antayin natin yung product. So, dito, once you receive or once you confirm the order, ano mo naman na gagawin mo? So, lagyan mo ng flow. Tama? Lagyan mo ng flow. Yun. Anong gagawin mo? Activity na. Activity kagad? Ha? Ito bang kumpanya na to, hindi ba to gumagawa ng product? So check niyo muna kung merong stocks. Okay? Kung meron ng available stocks. So ibig sabihin, anong shape? Diamond. Diamond. Yan. Diamond. Tagawa tayo ng diamond dito. Diamond. Umalis ka dyan. Ayok yung mic. Dito. Lagyan natin ng pangalan. Lagyan natin ng pangalan. Paki-off yung mic. Paki-off ang mic. Mama, patapos nito. Ay, naman, Diyos ko. Sinabi ko na paki-off ang mic. Tignan niyo yung mga mic niyo baka naka-on.
So, ano papangalan natin dito? Ano itatanong natin? Kung merong stocks. Tama? Ano sa Yes, English sir. yun? Ano sa English yun? Ha? Check. Stocks. Check stocks. Yan. Yes or no? Pagka yes, meron. Tama? Merong stock. May stock. No? Walang stocks. So, saan mo ilalagay ang no? Dito natin ilagay ang no. Yan. Tapos, dito naman yung yes. Okay? Okay? Okay. Yes, sir. Dapat alam nyo rin kung saan kayo maglalagay ng yes at no. Okay? Dapat you should be very familiar with that. So, yeah, you come up with practicing and doing it trial and error kung ano yung magiging mas attractive view ng inyong BPMN. Okay? Or nung inyong process flowchart. So, sagutin natin yung no. Let's say walang stocks. Ano gagawin mo? Titigil ka na lang. Natin ang flow dito. Ano gagawin mo? Pag no. Punta kay sales rep, sir. Pupunta kay sales rep, production ka. Ano gagawin mo? Mag-uusap kayo, magsasampalan kayo ng sales rep. Hindi, sir. Sasabihin niya sa customer. Hindi po Or pwede ayun. yun. Okay? O pwede man yun, kung talagang confirm ng management ng kumpanya na talagang you are no longer preparing the product. Otherwise, if the product is being posted outside, you cannot tell the customer na it's not available. Nagagalit si customer. Okay? And besides, alam na rin ni customer representative yung mga available products. Hindi sasabihin ni customer, hindi niya ilalabas yung information if the product is out or if the product is no longer available. Kaya nga dito on order confirmed eh. Confirmed na rito eh. 'Di ba? Naintindihan niyo, class? Ha? Try Yes, to sir. analyze, no? Try to analyze the scenario. Gamitin yung utak kung alin yung the best na activity na gagawin mo dito. Wala nang Restock, stock sir. eh. Ha? Restock. 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 What do you mean restock? Is there a word restock? Mag-order uli sila ng stock, sir. Mag-order ulit ng stocks. So, ilang years ipaghihintay ni customer sa isang single transaction. Okay. Analyze yung mga sagot natin, ano? So, ano gagawin? So, this is an activity again. Activity. Maglagay ka tayo ng square dito. Ano to? What activity is this? Lagyan natin ng pangalan. Okay. Siyempre, if it is a business, pag isang buong negosyo, meron silang may mga tao sa production eh. Ano gagawin ng mga tao? Bakit mo pa sasweldohin yung mga tao na walang gagawin? In the first place. Di ba meron gagawin? Kaya natin sasweldohan yung mga tao kasi may ginagawa sila. Eh paano pag walang ginagawa? Sasweldohan ba sila? Papasukin ba natin? Yes or no? You are the manager of the company. No. Oh, siyempre. Oh, anong gagawin nitong mga tao na to? Magpo-produce sila, sir. Yun naman, gumagana naman pala yung utak eh. Pagganahan yung utak. So, una, prepare what? Materials. No? Tama? Prepare materials or ingredients kung pagkain yan. Ha?
Tandaan, ha? Naintindihan niyo? Yes, sir. Yes, sir. Okay. After preparing, ano gagawin? Another flow. Saan papunta? Forward. Oh. Another activity. Square. O ano to? Anong gagawin? After preparing the materials, ano gagawin? Okay na, na-prepare yung materials. Ano gagawin? Process na, sir. Process materials. Process materials. Make the product. Or? Production. Okay, produce. Produce product. Product. Siyempre, order ni customer yun. Produce product. Tama, gagawin na natin product. And then, after producing the product, what will happen? Deliver na kagad? Yes or no? Huh? Another activity after producing. Inventory. Okay, inventory. Tama. Kasi hindi naman natin lalabas yung product without accounting it into inventory department. So, paparecord natin sa inventory, which is what? Another task. So, pangalanan natin, inventory. I-N-T-Y, inventory. Okay. So, after recording it to the inventory, anong gagawin? Galing kay inventory, another task, no? Ganito ng forward dito, arrow. Anong gagawin? Another task, which is what? Starts with letter. Anong pan na yan? So, nandun ang inventory, na-record na. Anong gagawin dito? Ha? Sagot! Sagot! Ay, Diyos ko. After recording it to the inventory department, what's next? Packaging na, sir. Prepare the product. O yan, pag samasamahin mo na yan, anong gagawin natin? Lagyan natin ng arrow. May natin lagyan ng arrow. Anong pangalan nito? Ha? Ano? Ano hindi nyo dadalhin sa customer? Nandun lang siya sa warehouse. Nandun lang siya sa inventory. Nandun lang siya kay, kung kay rider. Kay rider lang yan. Paano kung pagkain yan? Lumamig na doon yung pagkain. Hindi dineliver sa customer. Ha? Ano gagawin nyo doon? Siyempre, i-deliver natin. Kanino? Kay customer. Sa customer. Correct. Diyos ko. So, ano yung araw natin? Diretso kay customer? Yes or no? Yes or no? Diretso kay customer? Ha? Ha? Diretso kay Sa customer? logistics channel. Ayan, logistic na nga yan eh. Bakit nagkakaroon ka pa ng channel? Deliver na nga yan, Diyos ko. Customer. Ha? Ha? Papunta kanino? Customer. Diretso kay customer? Yes or no? Hey, Ha? Sales rep muna, tapos si sales rep yung bibigay kay customer. Pero ba, ang tanong, trabaho ba ni sales representative ang mag-deliver ng product? Yes or no? Nandun ba sa kanyang responsibility yon? Yes or no? No, sir.
Oh, hindi naman kasama sa delivery. Yung delivery, yung job duties and responsibilities ni sales rep yung pag-deliver ng product. Ang kanyang trabaho ay kumuha ng order. Ha? Okay? Naintindihan? Yes po. Yes, sir. Kanina papunta? Waiter, sir. So, waiter? Asan ang waiter dyan? Diretso sa customer, sir. Ayun, sa customer. Sa customer ba talaga? Yes or no? Yes po. Yes? Yes po. Mali. Kanino? Kay finance muna. Para kunin ang alin? Resibo. Oh, Diyos ko. Ikaw naman di-deliver mo yung product kay customer, wala yung resibo. Paano babayaran yun? Paano mo makukuha yung bayad? Wala yung resibo. O, di ba? So, daanan mo yung resibo kay finance. Okay? So, pabalikin natin, papuntahin natin dito. Hi. OR, send. Diba? Nag-prepare na yung OR. Papadala na yung OR. Inaantay lang yung product. Tama? So, ngayon, dito ngayon, so maglalagay ka ng araw pa itaas. Okay? Papunta kay kanina. Kay customer. Okay? So, ngayon, this activity will be what? Ang tawag na sa activity ba? So, let us name activity. Anong activity yan? Ha? Pangalanan natin. Order received. Order received. Sige. Product. What? Received. And kasama yung OR. And OR. Received. Yan. Okay? Naintindihan? Yes, sir. Okay, naintindihan. Okay. So, before we proceed dun sa next, sagutin muna natin yung yes. So, merong stock, ibig sabihin. Yes, ang sagot yes, merong stock. So, saan pupunta? Saan pupunta? Ha? Or Sa deliver Yeah. na. Saan pupunta? Deliver. Sa deliver ka agad? Deliver. Sa deliver ka agad? Saan ko? Inventory, sir. Inventory mo. Inventory muna eh. Deliver ka agad. Sa inventory muna. Yan. Inventory. Tapos, bigyan ng araw papasok doon sa inventory. Okay? Ayun. Nakuha na. So, pagpasok sa inventory, labas kay deliver. Yun. Then, punta ron para makarating kay customer yung product. Okay? Then, dito na tayo. Ito na. So, what's next? So, lagyan natin ng arrow. Forward. What's next? Ano gagawin ni customer? Feedback. Ha? Ano gagawin ni customer? babayad, sir. Babayad? Okay. Bago magbayad si customer, ano gagawin? Julian. Check. Ayun, check niya yung product. Titingnan niya kung merong depekto or damage. Kulang. Or kulang. Yan. So, tanong. Diamond. Okay? So, gawa tayong diamond dito. Ayun. So, lagyan natin ng pangalan. So, ang pangalan natin, damage.
Damage ba? Okay. So, syempre, merong yes or no. So, saan natin lalagay yung yes at saan natin lalagay yung no? Hindi naman po pwede sa itaas kasi lalagpas na siya dun sa ating backdrop. Okay? So, dito natin ilagay yung let's say yes dito. May defecto yung product. Yes. Saan yun no? So, dito. Yun. Okay? So, let's say walang damage. Kompleto. Tama. Hindi siya defektibo. So, dito, ngayon, wala maglagay tayo ng forward. Forward. Yung flow. Okay? So, anong kwan dito? Activity. Anong kwan ito? Anong activity ito? Okay? So, lagay tayo ng pangalan. Ano to? Obligasyon ng customer. Ha? Magbayad. So, yun. Payment. Payment sent. Yan. Payment sent. Okay. So, bumaba yung letter T. Balik natin yung letter T. Ayaw niya na. Hindi na natin yan. Payment sent. Kanino? So, lagyan natin ng arrow kay baba. Pero bago natin lagyan ng arrow kay baba, sagutin natin yes. Kasi no yan eh. Pag walang damage, ibig sabihin no. Pag kumpleto, okay. Whatsoever. So, dire-diretso yun. E paano kung merong kulang at defektibo at damage? Saan pupunta? Dito sa yes. So, lagyan natin ng arrow kay baba. Kanino babalik? Ang tanong, tayo nagbabalik. Kanino babalik? Sales rep, sir. Sales rep? Sa Babalik pagiging ulit. proud. Doon sa nag-deliver. Rider. Ayun. Sa nag-deliver? Yung rider na nga yung babalik eh. Yung nag-deliver na nga yung babalik eh. Okay? Umalis na nga yung deliver, pumunta sa customer, oh. Okay? So, siya na yung babalik. Yung nag-deliver, kanino babalik? Kanino? Finance. Liana. Ano sagot mo, Liana? Finance po. Ha? Kanino siya babalik? Finance. Finance. Finance po. Wala namang product doon sa finance eh. Resibo lang nandun eh. Babalik siya kay production kasi sila yung naglabas ng product. So, pagka bumalik siya kay production, papasok ulit siya dito. So, saan mo siya dadaanin? So, palikuin mo dito, sa baba, sa ilalim, papasok ulit dito. Ganun ba? Ang dami yung dadaan ng process ulit. Check stocks na naman. Wala naman stocks. Okay? So, preparing materials. Produce ulit yung product. Diyos ko. Baka pagdating dito, wala nang bayaran si customer, libre na yung product. So, punta ka dito kay, if it is, ilihis na lang natin ng konti, para hindi na natin baliin. So, ibig sabihin, sige, baliin na lang natin. Balik siya. Kanina? Kanina siya babalik. Okay. Then, pababa ulit. Kailangan kasi meron siyang dadaanan eh. Hindi ko pwedeng meron siyang masasagasaan. Yan. Then, pabalik. Kanina? Kay inventory. Okay? So, titingin siya ng product na ready for delivery na. Hindi yung gagawin pa lang yung product. Okay? Yung ready na and available. Okay?
para maibigay niya na kagad ng mabilis na paraan kay customer. Ibig sabihin, papasok siya ulit dito kay inventory, lalabas ulit kay deliver. Babalik siya ulit dito kay deliver. Then, punta ka siya kay OR para magkaroon ng changes sa OR. And then, pasok siya ulit doon, product and OR receive, and then check ulit ni customer. Kung okay na, hindi na siya damage, kompleto na siya, at wala na siyang defect. Okay? Naintindihan? Ibig sabihin, pag okay na, payment send. Kanino? Kanino ibibigay ni delivery ang payment? Kay? Nag-deliver. Oo nga, andito na nga siya si delivery. So, bibigyan Financer. So, saan dadali na delivery? Sa finance. Sa finance. So, pababa. Pababa. Pababa tayo dito. Ayun. Okay? Okay? Yes or no? Yes, sir. Ano, sir? So, dito ngayon, circle na tayo dito. Circle. Ayun. Okay? Okay? Intindihan? Ano pangalan Yes, sir. nito? Ano pangalan nitong circle na to? Event. Ha? Order complete. Order complete? Ang tanong, tinatanggap ba niya na yun? Ni finance, yung order complete? Ha? Ang tanong, tinatanggap ba? Ikaw yung tao sa finance. Ikaw yung kahera. So, bibibayad mo, order complete. Payment received. Yun. Payment received. Diba? So, lagyan natin ang pangalan dito. Payment received. Received. Yun. Okay? Payment received. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Ang tanong, sino ang may tanong? Sino ang naguguluhan? This is per customer. Try to remember, okay? This is per customer. So, ibig sabihin, bawat inquiry ni customer or bawat inquiry or pag-order niya, so it goes on this particular flow per customer. Okay? So, dumating na naman si customer, dadaan na naman siya sa flow niya. Another customer arrives, dadaan na naman siya sa kanyang flow. Okay? So, this is per transaction. Any question? May tanong kayo? Any question? Oh, paki-screenshot nyo na para hindi mawala. I-unshare ko na yan. Sir, Yes, Julian, Kate. pwede po namin mahingi yung record para po mabalikan po namin yung explanation nyo. Okay. Just subscribe on my YouTube channel. No? So, click the notification bell and hit all. Yan. Para ma-update kayo kung meron akong mga bagong recordings na ina-upload sa YouTube channel ko. I will upload this video on my YouTube channel. Okay ba yun, Julian? Kate? So, di ba YouTuber ka? So, ako, mag-upload din ako ng mga recordings natin dun sa YouTube. So, para pwede niyong balikan anytime. Okay? Do you agree? Yes, sir. Okay. Sino pa may tanong? Actually, this is my first video na i-upload sa YouTube channel ko. Wala pa akong video doon. Baka mas marami pa si Kate. Mas marami pang video si Kate. Ito pa lang yung una.
Okay? So, kung wala na, so i-unshare ko na ito. So, paki-screenshot nyo para makita na meron kayong example. Okay? So, ang tanong, naintindihan ba ng lahat? Ito pa lang si JR, nakasando lang. Next time, JR, magti-t-shirt ka. Kahit walang kuhelyo, pero t-shirt. Ha? Huwag sando. Ha, Mr. JR? Yes po. Hindi naman to PE class. It is a regular or major subject ninyo. So, ayos naman natin kahit na online lang yung klase natin. Okay? Yes, sir. Sige, any other question? Naintindihan ba? So, tuloy natin, ikon natin, share fully yung ating module, yung ating material. Ayan, kita nyo, masalimuot to. So, saka baka mahirapan kayong basahin yung mga letra. So, ginawa natin actual. Okay? Nakikita nyo ba? Yes, sir. So, as a quiz, no? So, andyan naman, nakasulat naman yung kanya. Pero hindi yan ang gagawin ninyo. So, as a summary, so, the key elements of BPMN, the event, activity, the gateway, and the flow. So, napag-aralan natin lahat yun. Okay? So, as an assignment, not a quiz, no? Bibigyan ko ng assignment. So, gagawa kayo yung inyong activity 2 or activity 1, gagawa niyo siya ng BPMN. O ito tinatawag natin, process, flow, chart. Okay? So, gagawa niyo siya. So, yung katulad ng ginawa ko, so gagawin niyo siya ng ganon, then ipapasa niyo sa akin sa group chat natin. Pipicturean niyo yung gawa ninyo sa papel, pipicturean ninyo, and then send it to me doon sa group. So, not a personal or private message, doon sa group ninyo i-submit para nakikita rin ng mga klase ninyo. Okay? Sir, Ano yun? Juliet. till when po yung pasahan? Hanggang mamaya, alas 12, 11:59 ng gabi. Okay? Sir, 11:59 ng gabi. sir. So, pagdating ng alas 12, yung mga late magsasubmit, I will not consider anymore. Kasi mahaba na yung time na binigay ko hanggang mamayang alas 12. So, ibig sabihin, you have a lot of time to prepare the assignment and then pipicturean ninyo and then send to me sa group natin. Okay? Sir. Ano yan, Matyas? Pwede. Mo. Ano, sir? Tanong ko lang, sir, kung pwede po bang digitally po yung i-drawing. Parang digital po yung full drawing. Kahit ano naman po pwede. Oo, pinapayagan ko naman. Basta kung saan ka masaya, supportahan kita dyan. Okay? Salamat po. Sige. Ano pa tanong? Sir, regarding po sa asynchronous and synchronous, concern po kasi ng iba sa class, karamihan sa class, na nung first meeting po natin, sabi niyo po, alternate po yung asynchronous sa synchronous. Depende naman yan eh. Depende pag natapos naman natin yung lesson. Mag-asynchronous tayo on the following meeting. Pero natapos natin, and then nakagawa naman kayo ng activity na, at na-submit niyo. Actually, yung pag-submit niyo, asynchronous yun.
Okay? Do you agree? Yung pag-submit niyo ng assignment, it is asynchronous. It is not a synchronous activity. Okay? Nung sinubmit niyo assignment, it is asynchronous. So after asynchronous, so we have again this particular synchronous activity. Then nag-submit ulit kayo ng assignment, it will be recorded as synchronous. Okay, so alternate pa rin ang nangyayari. Okay, Kate? Okay, so kung wala na, so i-unshare ko na ito para kain na tayo. Okay? I-share ko na muna. And then, tayo, screenshot ulit tayo ng attendance. Okay? Paki-open yung mga camera again. Sabi ko, huwag papatayin eh. Okay, ready? O, yung pinakamagandang ngiti ninyo, ha? Ready? 1, 2, and... Yun. Dali lang. Okay. Dali lang, ha? Ayan. Nakapikit pala ako. Di ba lang? Okay, kung wala na kayong mga katanungan, so let us end this session, no? And let us see each other by next meeting. Okay? Okay, class? Hello, boss. Okay, sir. So, bye-bye for now. So, ingat kayo lagi. Thank you, sir. Bye, sir. Lagi kayo Thank you po. lagi kayo mag-pray na matapos itong pandemic. Okay? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.